Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa naging video ni Thinking Body, kung saan sinasabi niya na siya raw ay kinakailangang pakinggan ni ka-business. Siya ay nagmamalasakit dahil sa naoobserbahan niyang pagbaba ng views ng, ng mga video ni ka-business. Pero bago po natin yan talakayin, syempre po, kami po ay humihingi ng suporta ng mga reactors ni ka-business na sana po kami po ay inyong suportahan. Dito po sa mga pictures nito, hindi ko pa po nailalagay si Inday Okray kasi hindi pa ako nakagawa ng bagong collage. Pero sa susunod po ng mga videos ay ilalagay ko na siya. Shout out po kay Sis Inday Okray. At syempre, huwag po natin kakalimutan suportahan ka-business official Papa Dins TV and ka-business family. Ganon din po ang lahat ng kalingap sa pamumuno po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and of course, Kalingap Parab. At lahat po ng mga charity vloggers na totoo lumilingap sa mga taong nangangailangan. Kasi marami pong mga vloggers ngayon, hindi natin alam kung totoo ang ginagawa nilang paglingap o ginagamit lang nila yung mga tao para sa kanilang pansariling interes. So, ingat po tayo sa ating mga sinusuportahan. So, going back po dito sa ating pag-uusapan ngayon, ito nga pong video ni Thinking Body kung saan sinasabi niya na makinig daw dapat sa kanya si ka-business kasi nga nag-worry daw siya sa patuloy na pagbaba ng views nito. At di umano, tahasang sinasabi niya na ang dahilan ng pagbaba ng views ni ka-business ay kami raw mga reactors ng ka-business. Okay. Thinking Body or Body, sigurado ka ba sa sinasabi mo na kami talaga kami talaga ang dahilan ng pagbaba ng views ni ka-business. So kayo hindi kayo kasali dyan. So hindi kayo kasali na nabash si ka-business dahil sa pakikialam ninyo sa kanyang content na si Jonathan. Okay, sige. I-chapwera nyo yung sarili ninyo at sa amin ninyo ibunton ang pagbaba ng views ni ka-business. Pero sandali lang di ba nandyan ka pa sa ka-business house? Bumababa na ang views ni ka-business. Di ba? At nangyayari yan, hindi lang kay Sir ka-business, kung hindi sa halos lahat ng vloggers. Ultimo, si Kuya Val, di ba? Bumaba ang views niyan. O sasabihin nyo kasi may mga reactors ni si Kuya Val kaya ganyan din ang nangyayari kay ka-business. O sige, paano sila Virgilin Kerr, sila Tekram, di ba? Sila Rene Ossi. Marami, hindi ko naiisahin sila Archie Hilario. Di ba? Bumaba ng mga views niyan So, wala namang mga reactors yan. And, huwag mong kakalimutan, Thinking Body. Yung sinabi, in-announce na mismo ni ka-business na binigyan sila ng, kumbaga na penalty o may punishment ang YouTube sa kanilang channel dahil may nakita nga raw, parang in-install na bot ba yung tawag doon? AI ba yung tawag doon? Basta something like that. Kumbaga, na dahil doon sa nag-install na yon, binawasan ni YouTube yung kanilang tawag dito, yung lawak ng kanilang nasasakop o yung access, yung maa-access ng kanilang channel. So, ang laking bagay nun, ang laki ng natapya sa views. So, kami ba yun? Yung mga bashers, na naglipa na, dahil sa mga kagawan ng ilan sa mga taong hindi natin alam kung nanira o hindi natin alam kung nanira. What I mean is, hindi natin alam kung gusto nilang masira si ka-business or gusto nila na, ang tawag dito, naiinggit sila kay ka-business o gusto nila yung viewers ni ka-business mapunta sa kanila dahil iisa sila ng community. Hindi natin alam yan. Ang punto ko dito is bakit kami? Ba't kaming reactors?
Kung ikaw ay totoo na nagmamahal kay ka-business, hindi ka magagalit sa mga reactors. Dahil ang mga reactors ay nagre-react lamang doon sa mga nakikitang kamalian. Hindi kami magre-react kung wala kaming makikitang parang naaagrabyado si ka-business. Okay, sabi mo, nagkakabaligtad eh. Kung sino yung binabakbakan namin, or yung nire-reactionan namin, ang lumalaki ang subscribers o lumalaki ang views. Kaya ka-business paunti-unti nababawas. Kasi, ang nangyayari, no, ayaw nung ilabas, ayaw nung alisin ang mga talokbong ninyo sa inyong mga mukha. Nagtatago kayo sa mga matatamis na pananalita. Puro kayo sabi na puro kayo papuri kay ka-business sa mga channel ninyo. Pero anong ginagawa ninyo sa comment section pagka nababash na si ka-business? May ginagawa ba kayo? Anong ginagawa ninyo? Hina-heart nyo pa yung mga komento dyan na hindi magaganda o hindi pabor kay ka-business. At may mga pagkakataon na yung mga magaganda o pinagtatanggol sila ka-business, dinidelete mo. Diba? Yan ba ang tunay na may malasakit? Hindi kayo nagpapakita sa hindi kayo nagpapakita sa cam ng totoo ninyong nasa sa loob eh. At least kami talagang, eto kami. Diba? Kung ano yung nakikita ninyo sa YouTube na sinasabi namin, ayun talaga kami. Siguro, nagagalit ka sa amin dahil napupuna namin yung mga gawa ninyo. Diba? Ang pinupunto lang naman namin dito is yung tinatawag natin. Kasi kung sa iba, baliwala ito. Pero sa ating mga vloggers, sa ating mga YouTuber, diba? Ito na lang ito yung pinanghahawakan natin eh. Respeto. Diba? Sabi mo nga sa'yo na nga nanggaling, dapat nagkakasundo-sundo tayo, dapat magkakaisa tayo. Oo, tama naman. Ako dyan, pabor ako dyan. Pero dyan sa pagkakaisa na yan, dapat ang nasa gitna niyan, ang nasa sentro niyan ay ang respeto. Diba? Lalo pa nga, itong ating dapat na respetuhin, yung mga tao na dapat nating lingunin o tanawin ng utang na loob. Yung paulit-ulit na lang nakakalungkot. Itong kay Jonathan, meron kayo talagang pagkukulang dyan. So, sasabihin ng mga tagapagtanggol ninyo, walang problema, lumapit si Jonathan, humingi ng tulong, binigyan lang nila ng tulong. Paulit-ulit tayo. Okay, di, pagbuksan nyo ng pinto, tulungan nyo, ba't blinag nyo? O sige, naka-isang vlog kayo. Bakit sunod-sunod na, ginawa nyo nang ang content eh. May pang-almusal, may pang-tanghalian, may merienda, may hapunan pa. Tama na. At doon, sa paggawa nga ninyo ng vlog na yon kay Jonathan, ang naipit, ang nalagay sa alanganin, ang bumabagsak ay si ka-business. Dahil ang lumalabas nga is napabayaan si Jonathan. So anong ginagawa ninyo? Kami nagtatanggol, kami nagpoprotekta, kami nagdidepensa kami. Minamasama ninyo. Pagkatapos sa amin, kung bumaba ang views ni ka-business, sa amin mo isisisi, ibabaling ang sisi. Mali naman yun. Maling-mali naman yun, buddy. Nililinis nyo yung sarili ninyo, tapos kami, ibabaksak nyo ang sisi na kaya bumababa ang views ni ka-business. Dahil sa amin, saan banda? Diba? Paano naging kami? Kaya nga sabi ko kanina, yung mga totoong sumusuporta kay ka-business, hindi maniniwala sa mga sinasabi mo. Yung mga totoong supporters ni ka-business, hindi maniniwala sa sinasabi mo na kami ang dahilan kung ba't bumababa ang views ni ka-business. At saka, ang galing mo, para kang akala ko vlogger ka lang. Yung pala, manghuhula ka rin. Nahulaan mo yung future na kapag wala na kaming napalaki ka-business, iiwanan na lang namin siya at magsasabi kami ng mga masasama sa kanya, magbabackfight na kami. Uy, buddy,
Hindi kami magkakakilala nitong mga co-reactors ko kay ka-business. Pero, nagre-respetuhan kami, nagbibigayan kami. Kahit may views o walang views, makikita mo naman sa mga channel namin eh. May views o walang views, di ba patuloy kami magdedepensa kay ka-business. Di ba? Hindi kami after sa views lang, hindi kami basta, sabihin na natin, direkta na, hindi kami manggagamit. No? So, naririto kami, pinagtatanggol namin si ka-business dahil, syempre, si ka-business, hindi naman yan talaga pwedeng sumagot sa inyo ng harapan eh. Dahil syempre, charity vlogger yan. Hindi maganda sa isang charity vlogger ang balitaktakan. Kaya nga, meron siyang reactor rate. Ano pang say namin kung hindi namin siya ipagtatanggol? Pero, don't get me wrong. Siyempre, ipagtatanggol lang namin si ka-business kung inaakala namin na nasa tama siya. Dito lamang kami kapag ako sa akin yan, sasabihin ko talaga, pag nakita natin na mali si ka-business, hindi ko ipagtatanggol. Kaya tignan mo, hindi lahat ng reaction video ko ka-business ay puro pabor sa kanya. So, and, sasabihin ko, babalikan ko lang yung sinasabi mo na pagdating ng araw, kami ang sisira kay ka-business. Dahil pag wala na kaming nakita kay ka-business, nauna pala kay ka-business, magbabackfight kami. Hindi. Kasi ngayon pa lang, tignan mo, may views ba ako kay ka-business? Pero hindi ko iniiwan si ka-business kahit wala akong views kay ka-business. Kasi nga, mahal ko ang ka-business. Dahil nakikita ko sa kanila ang tunay na malasakit at hindi ko maiwan ng tuluyan ang ka-business kasi nakikita ko marami ako nababasa na mali na hindi tama yung kanilang mga paratang kinaka-business. Kaya, naririto kami ng mga reactors para sumagot sa kanya. So, sana wag mo kaming wag mo kaming parang, talagang, pino-point out mo na talaga kami ang dahilan ng pagbaba ng views. Nakita mo ang dami-daming mga factors. No? Kami nakikita mo, kayo, hindi mo nakita yung sarili mo. Tignan ninyo ang nangyari. Napakatahimik ng community ni ka-business kahit nandyan ang mga reactors. Nung kayo ang pumapasok, nung nakikialam kayo sa content ni ka-business, saka lang nagkakagulo-gulo. Kasi alam ninyo, ayaw nyo ngang nagtatago kayo Tulad ng sinabi ko, nagtatago kayo. Sinasabi nyo pagtulong lang. O sige nga, kung talagang pagtulong yan, huwag nyo i-vlog. Ang dami-dami matutulungan dyan sa lugar na yan Bakit yung mga natulungan na ni ka-business ang tinutulungan nyo yung sasabihin nyo si Jonathan ang pumunta. Bistado na nga Sinabi na nga ni Jonathan na hindi siya ang pumunta doon. Siya ay sinundo ni Renji. Diba? At nako, baka mamaya, pag hindi pa natigil na to at hindi pa kayo umamin sa mga sinasabi ninyo, talagang pinatitigisan nyo pa na si Jonathan ang nagpunta doon, kusa nagpunta doon. Huwag na ninyong hintayin na may mga tricycle driver pa na magpatunay na talagang sinundo doon si Jonathan sa kanila. At huwag natin kakalimutan na may mga CCTV dyan, Huwag na natin hintayin nyo na magkaroon pa ng mga konkretong ebidensya. Kasi dito lang sa mga galawan, kitang-kita na Di ba? Blinag mo, ang laki ng views, sumunod si Renji, blinag niya, sumunod pa yung kaalyado mo, kakaibigan mo yan Alam namin na kaibigan mo yan kasi napanood namin, pangalan na to, Tomying. Kita ko na nakalimutan ko lang i-screenshot yung picture na magkasama kayo Magkasama kayong nagcha-charity ni Tomying. So, kilala mo yan. At saka sabi ni Tomying, di ba, na nadaanan niya lang daw si Jonathan. Ba't blinag niya? Nadaanan lang pala niya. Di inabutan niya sana. Ba't blinag niya pa? Maaaring nagkakatimbrihan kayo, ang ganda ng bis kay Jonathan. Reaction, nyo rin, tulungan nyo rin. I-content nyo rin. Di ba? Salamat sa concern mo kay ka-business. Pero sana, yung totoo lang. Alam mo, thinking body, na hindi ang reactors ang makakasira kay ka-business. Kasi hindi naman kami
yung mga reactors na pasaway. Kami, bago kami mag-reaction, mag-upload ng mga videos namin, magpapaalam kami kay ka-business. Kung kami hayok sa views, hindi na kami magpapaalam kay ka-business. Hindi na kami maghihintay ng 24 hours. Ang init-init ng ang init-init ng issue. Dapat yan, ura-urada, nag-reaction na kami. At pag sinabi ni ka-business na hindi nyo pwede reactionan yan, kahit na potential na malaki ang views niyan, hindi kami magre-reaction dyan. So siguro ito, pinapayagan kami ni ka-business na mag-reaction sa inyo kasi nakikita niya may mali. Diba? At kung mapapanood ninyo nung bumalik si ka-business kay Jonathan, nagpahapyaw na siya dyan eh. Read between the lines ang sinasabi ni ka-business, si Jonathan ay content ko. Pwede naman kayong magpaalam kung gusto mo. Ikaw na nga rin mismo, sinabi mo, kaibigan mo si ka-business, ang dali mong tawagan yan, ang dali mong i-check yan, ang dali mong puntahan yan, dyan. Sa vlog mo na yan, sinabi mo, ba't hindi mo pala ginawa? Pagkatapos ngayon, pagka natutumbok o nasasapul kayo, sasabihin ninyo ang nagpapababa ng views ni ka-business ay reactors. Mali naman. Ha? O eto na lang, kung talagang may malasakit ka kay ka-business, ang gawan mo ng reaction, yung mga nambabash kay ka-business. Paliwanagan mo sila. Ha? Kung bakit hindi pa muna nakakapag-charity ng dire-diretso si ka-business. Alam mo yung, di ba, sabi mo, friend mo naman sila. Alam mo yung naging problema ni ka-business, di ba? Yun ang ipaliwanag mo at huwag mong tirahin ang reactors. Ngayon, kung ayaw mo naman na mabigyan ka ng reaction ng mga reactors, huwag kayong gumawa ng lihis doon sa. Kasi diba, may ano si ka-business may rules yan eh. Hindi mo ba alam ang rules ni ka-business? Diba, friend mo si ka-business, diba, na ano ka kita-business, natira ka ka-business, or hindi pala natira, but at least, pumapasok ka doon sa, sabi natin, naging empleyado ka kita-business. Alam mo yung ginawa ninyo kay ka-business, na kinontent nyo, ha? Ang content niya, hindi po pwede yan. Hindi yan po pwede kay Pugong Biyahero. Kay Pugong Biyahero, nagpapaalam na. Hindi pa. Hindi po pwede yan kay Tekram. Sa Kalingap, hindi na rin po pwede basta-basta ka mag-content ng content nila. Pero kayo, ginawa nyo yan kay ka-business. Kayo pa naman na itinuturing niyang hindi iba. Kayo pa naman na inaasahan niya na unang-unang susunod sa mga rules niya. Kayo pa ang unang-unang nagpasabay. Di ba? So, basta kami, mga reactors, patuloy lang kami. No? Patuloy lang kami na gagawa ng mga reaksyon sa mga nakikita naming hindi maganda. No? Sa mga nakikita naming mga pang-aabuso na ginagawa kay ka-business. At taas noo namin sasabihin na hindi kami ang dahilan ng pagbaba ng views ni ka-business. Baka pa kayo dahil sa mga bashers na naglilitawan dahil sa mga maling ginagawa ninyo. So with that, mga ka-business, mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Ingat po tayong lahat and God bless.